Masaya si Yang Wu, Greed, matapos mag-level up sa 21 sa pamamagitan ng pagpatay sa mga gangsters. Sabik siyang ipagpatuloy ang quest at makuha ang mga legendary items na Dainsleif at Valhalla, na maaaring magpayaman sa kanya. Pagkatapos mag-login sa laro na Satisfy, binisita niya si Old Man Khan na nagpapagaling sa klinika. Sinabi ng manggagamot na maaari nang makalabas si Khan basta tumigil na siya sa pag-inom, ngunit inamin ni Khan na wala siyang pera. Binayaran ni Greed ang bayad na 1 gold para kay Khan. Ipinapakita ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Nagpasalamat si Khan ng labis at sinabi kung gaano siya kalapit na mawala ang kanilang pandayan na ipinasa sa kanilang pamilya ng 7 henerasyon. Nang hingin ni Greed ang mga legendary items, nag-alinlangan si Khan at ipinaliwanag na ang Dainsleif at Valhalla ay mga pamana ng pamilya at makapangyarihang, ngunit malas na mga bagay. Ikinwento niya ang tungkol kay Pagma, isang maalamat na panday na nakilala ang kahalagahan ng mga bagay na ito ngunit tumangging kunin sila. At sinabi na balang araw, ang tunay na may-ari ng mga ito ay darating. Namangha si Khan nang malaman niyang nagamit ni Greed ang mga bagay na ito, at tinanong kung paano niya nagawa ito. Nakita ni Greed ang pagkakataon at sinabi niyang siya ay katulad ni Pagma, na nagpatuloy kay Khan na maniwalang si Greed ay maaaring maging inapo ni Pagma. Ito ay nag-trigger ng isang class quest na tinatawag na Pagma's Descendant, na nagbibigay kay Greed ng pagkakataong sundan ang mga kasanayan ni Pagma sa espada at kolektahin ang kanyang mga alamat. Ang unang quest ay matutunan ng swordmanship ni Pagma, at kapag natapos, matatanggap ni Greed ang gantimpalang Dainsleif reproduction. Sinabi ni Khan kay Greed na hindi pa niya maibibigay ang mga alamat na gamit Dainsleif at Valhalla at kailangan muna ng patunay na si Greed ay tunay na inapo ni Pagma. Ang kanilang usapan ay nahinto nang dumating si Rabbit mula sa Mero Company, na nag-aalok ng kasunduan kay Khan para kuhanin ang pandayan kapalit ng mataas na sahod at karapatan sa pagpapatakbo nito. Tumanggi si Khan, sinasabing ang pandayan ay isang pamana ng kanyang mga ninuno. Iminungkahi ni Rabbit na magkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga panday upang tapusin ang utang. At ang pagmamay-ari ng pandayan ang nakataya. Dahil nararamdaman ni Khan na nawala na siya ng husay, itinakda niya si Greed bilang kanyang kahalili para sa kompetisyon, na ikinagulat ni Greed at ni Rabbit. Bagaman nagdadalawang isip, tinanggap ni Greed ang hamon matapos siyang mapuko ni Rabbit. Ang premyo ng hamon ay 600 ginto, mas mataas na reputasyon, at ang kaligtasan ng pandayan. Kapag natalo sila, mapupunta ang pandayan sa Mero Company at babagsak ang kanilang reputasyon sa Winston. Sa kabila ng kanyang alinlangan, pumayag si Greed na harapin ang pagsubok, na pinukaw ng potensyal na gantimpala. Si Greed ay tinanggap ang A-grade item production competition, na laban sa Mero Company, umaasang magtagumpay bilang isang legendary blacksmith. Kahit level 21 pa lamang siya, malaki ang kanyang tiwala dahil sa kanyang kakayahang makagawa ng epic grade item, na isang patunay ng kanyang natatanging kasanayan. Samantala, ikinwento ni Khan na hindi siya makapagreklamo sa Lord ng Winston dahil ito ay nasuhulan ng Mero Company, kaya't wala siyang ibang magawa kundi umasa kay Greed upang may pagtanggol ang pandayan at ang kanyang pamana. Lubos ang pasasalamat ni Khan kay Greed, at inihambing pa niya ito sa kanyang anak na pumanaw na. Binibigyan si Greed ng mataas na respeto at tiwala. Sa totoong buhay, gumising si Yang Wu mula sa kanyang gaming capsule, at habang nagmumuni-muni tungkol sa kanyang karanasan sa laro, napagtanto niya na nagsisimula na siyang makaramdam ng malalim na koneksyon sa mundo ng Satisfy. Nais niyang makita si Khan muli at natutunan na napakahalaga ng pandayan hindi lamang sa laro, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Nakipag-usap siya sa kanyang mga magulang, at bagamat bihira niyang tanungin tungkol sa kanyang lolo, ipinahayag niya ang kanyang interes na bisitahin ito, isang bagay na hindi niya madalas gawin, na nagmarka ng pagbabago sa kanyang pakikipag-ugnayan sa pamilya. Si Valmont, ang pinuno ng Mero Company, ay galit na galit kay Rabbit matapos malaman na nagpa siya itong magbigay ng pagkakataon kay Khan na makipagkumpetensya sa paggawa ng mga armas, imbis na kunin na lang ang smithy dahil sa hindi niya pagbabayad ng utang. Pinaparatangan pa siya ni Valmont na maaaring may lihim na kasunduan kay Khan. Ipinagtanggol ni Rabbit ang sarili, sinasabing ang layunin nito ay ayusin ang imahe ng Mero Company at bumuo ng mas magandang relasyon sa mga residente ng Winston.
na nawalan ng tiwala sa kumpanya dahil sa pang-aabuso nito sa mga lupa at negosyo ng mga tao. Sa smithy ni Khan, dumating ang mga residente at nabalitaan ang tungkol sa kompetisyon. Sa una, nagbigay ang mga ito ng pag-asa na baka tunay ngang may mabuting hangarin ang Mero Company dahil sa ipinakitang respeto kay Khan. Ngunit agad na sinira ni Khan ang mga ilusyon ng mga residente, pinaalalahanan sila kung paano sila pinahirapan ng Mero Company noon, sa pamamagitan ng monopolyo sa mga lupa at negosyo na nagbunsod sa kanilang paghihirap. Biglang dumating ang isang misteryosong player, isang manlalaro na may green na mark sa ulo, at nagsimulang makipag-usap sa mga residente. Ayon sa kanya, totoo na may interes din ang mga residente dahil ibinente nila ang kanilang mga lupa sa Mero Company nang hindi nila alam ang mga plano ng Winston para sa pag-unlad. Sinabi ng player na hindi lahat ng kasalanan ay nasa kumpanya, dahil sa kanilang sariling kagustuhan na magbenta. Sa kalaunan, napalitan ng player ang direksyon ng usapan, at napaisip ang mga residente na maaaring magkaroon ng pagkakaisa at benepisyo kung makikipagtrabaho sila sa Mero Company para sa kapwa nilang interes. Sa buong eksena, nagulat si Grid sa kakayahan ng misteryosong player na baguhin ang takbo ng diskusyon, na nagpakita ng katalinuhan at impluwensya sa mga residente. Ipinakilala si Heroy, isang manlalaro na may mataas na antas ng pag-unawa sa mga mekanika ng laro. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ni Khan at ng mga residente laban sa Mero Company, lumitaw si Heroy, nagpakilala at tila may balak na tulungan ang mga tao. Ipinahayag ni Khan na mayroong lokal na batas na tinatawag na Rights of the People, na nag-aatas sa mga autoridad na ipaalam ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa mga plano sa kanilang komunidad. Sa kasamaang palad, nilabag ito ng Mero Company at ng Lord ng Winston. Dahilan ng kanilang kasalukuyang krisis. Bilang isang orator, nag-alok si Heroy ng kanyang tulong at nangakong ilihim na dadalhin ang mga hinaing ng mga residente kay Earl Stein, isang hakbang na nagbigay ng bagong pag-asa at inspirasyon sa kanila. Nagtataka si Grid sa kakayahan ni Heroy na makakuha ng quest mula sa mga NPC, kahit na ito ay hindi iniaalok na automatiko. Nakita niya ang potensyal ni Heroy na makuha ang tiwala ng mga tao at ang kanyang kahusayan sa pagbuo ng mga koneksyon sa laro. Nang malaman ni Grid na mayroong natatanging quest si Heroy, napagtanto niyang isang early user ito na may kaalaman sa mga nakatagong lihim ng laro. Sa kanyang pag-uusap, ibinulgar ni Heroy ang isang teknik na nagbigay daan sa kanya upang maimpluwensyahan ang mga NPC at makuha ang kanilang tiwala, na nagdulot ng labis na pagkabigla at pagka-insecure kay Grid. Sa kabila ng kanyang sariling karanasan bilang isang early user, hindi siya nakasabay sa ganitong paraan ng pagkuha ng quests. Kaya nagalit siya sa kanyang sarili at sa sitwasyon. Sa biglaang galit, nag-log out siya, iniwan si Heroy na nagtataka sa dahilan ng galit ni Grid, na nagbigay ng pagdududa kung ano ang mali sa kanyang sinabi. Habang nagmumuni-muni si Heroy sa nangyaring sitwasyon, naisip niya kung paano siya maaaring maging mas epektibo sa pagbuo ng ugnayan at pagbuo ng mas malaking alyansa sa mga residente ng Winston, na nagbigay ng ideya na ang kanyang misyon ay mas mahalaga kaysa sa iniisip niya. Nagmamadali si Heroy na umalis at magplano ng kanyang estratehiya upang akitin ang mga residente laban sa Mero Company. Sa kabila ng kanyang level na 127, nahirapan siyang umangat dahil sa kanyang klase na orator, na may limitadong kakayahan at armas. Nagbigay siya ng pahayag na nakatutok sa kanyang layunin at sinubukan ang kanyang spiteful tongue attack, ngunit tila hindi ito naging epektibo sa kanyang mga kalaban. Nang siya ay salakayin ng mga gwardya sa castle, pinilit niyang gamitin ang kanyang persuasion skill upang makalusot, ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi siya pinansin ng mga gwardya, na nagdulot ng labis na pagkalungkot sa kanya. Dumating si Rabbit at ibinunyag na hindi siya nagtagumpay sa kanyang plano. Kaya't siya ay inaresto. Sa takot na mawala ang pagkakataon, sinubukan ni Heroy na tumakas gamit ang forced escape, ngunit hindi siya pinayagan ng sistema ng laro, na nagbigay ng ideya na mas mataas ang antas ng seguridad ng Mero Company kaysa sa kanyang inaasahan. Isang bagong misyon ang ibinigay sa kanya, ang manatili sa dungeon ng 50 oras nang hindi nag-log out. Ang hamon na ito ay tila imposibleng tagumpayin, dahil sa mahigpit na kondisyon at takot sa kalusugan, subalit nagdesisyon si Heroy na tanggapin ang misyon.
Umaasang makakamit ang S-grade linked hidden quest na magbibigay sa kanya ng makapangyarihang mga kakayahan at benepisyo. Sa pagsasaayos ng kanyang capsule sa trance mode, nag-alala si Heroy sa mga potensyal na panganib na maaaring dumating. Sa kanyang isipan, nagtatanong siya kung kaya niyang matiis ang pisikal at mental na strain ng pagkakabilanggo. Bagaman nagdududa, handa na siyang harapin ang mahigpit na pagsubok, na nagbigay ng pag-asa na magiging tapat siya sa sinumang makakatulong sa kanyang misyon. Ang mga pangarap niyang maging isang makapangyarihang orator at tagapagligtas ng mga residente ng Winston ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ipinakita ang SA Group, ang kumpanya sa likod ng laro Satisfy, na biglang nagkaroon ng alerto matapos ma-activate ang S-grade hidden quest na B408, na may malaking implikasyon sa loob ng laro. Nalaman ni Team Leader Lim Cheolho na si Heroy, isang Mongolian user, ay nakakuha ng espesyal na quest na may potensyal na maging ang kauna-unahang manlalaro na magkakaroon ng dalawang klase sa laro, isang bihirang pagkakataon na maaaring magpabago sa kompetisyon ng Satisfy. Ang quest na ito, bagaman may mataas na reward, ay may malaking panganib dahil kinakailangan ni Heroy na manatili sa laro ng 200 oras ng game time, halos 50 oras sa totoong buhay na maaaring makasama sa kalusugan ng user. Sa kanilang pagsusuri, nalaman ng mga opisyal na si Heroy, isang orator, isang klase na mahina sa labanan, ay nagawang umabot sa level 127 sa kabila ng kanyang limitasyon, gamit ang mga quest at kasanayan sa pakikipag-usap. Ito ay bihira at kahangahangang nagawa, lalo na't ang kanyang klase ay hindi karaniwang malakas sa mga labanan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, iminungkahi ni Park Yun-hyo, ang Mongolian branch manager, na gamitin ang pagkakataon para magbigay ng publicity tungkol sa posibleng kauna-unahang manlalaro na magkakaroon ng dalawang klase. Aniya, makakatulong ito sa pagpapalawak ng Satisfy sa Mongolia, lalo na't kakaunti lamang sa mga Mongolian ang gumagamit ng laro. Iminungkahi niya na ang pagtaas ng interes sa laro ay makakatulong sa ekonomiya ng kanilang branch. Habang masusing pinag-aaralan ng quest, nagulat ang lahat nang malaman na 9% lamang ang tsansa ni Heroy na magtagumpay. Ang plano ay dapat iligtas siya ng isang misteryosong NPC na tinatawag na Apostle of Justice sa kulungan, at magbibigay ito ng pagkakataon kay Heroy na makakuha ng mga dagdag na quest at malaking reward. Ngunit sa pagsusuri ni Lim Cheolho, napansin niyang may nagbago sa mga pangyayari, isang variable ang nagdulot ng pagbabago sa takbo ng quest. Ito ay nangyari nang ibinahagi ni Heroy ang impormasyon ng quest kay Grid, Shin Yang-woo, isang bagay na hindi dapat ginawa dahil sa mga sensitibong kondisyon ng quest. Dahil dito, ang papel ng Apostle of Justice ay naging wala ng saysay, at ang sistema ng laro ay nag-adjust. Dahil dito, si Grid na ngayon ang pangunahing karakter na kinakailangan upang tapusin ang quest. Nagdulot ito ng malaking pagbabago sa plano, at nag-alala ang SA Group, lalo na si Sang-min. Nagumpisa ang lahat sa galit at ni Yang-woo, Grid, matapos malaman na si Kan, na matagal na niyang tinutulungan at binayaran pa ang medical fees, ay nagbigay ng isang mahalagang quest kay Heroy. Ito ay nagdulot ng matinding sama ng loob kay Yang-woo, lalo na't ang quest ni Heroy ay may napakalaking gantimpala. Sa gitna ng pagkain ng fish cake soup sa isang restaurant, nagpapahayag siya ng galit habang iniisip na dapat siya ang unang nakakuha ng ganoong oportunidad, hindi si Heroy na nakuha lamang ito dahil sa ilang mga salita. Pag-uwi ni Yang-woo ng alauna ng madaling araw, hinarap siya ng kapatid niyang si Sihi na nag-aalala dahil hindi siya agad nakauwi at amoy alak pa. Nagbigay ng biro si Yang-woo at tinukso si Sihi tungkol sa pag-aalala nito. Pinakita ni Sihi ang malasakit at pag-aalala, kahit hindi niya direktang sinabi, na nagpapakita ng pagmamahal ng kapatid kay Yang-woo. Sa kabilang dako, sa headquarters ng SA Group, nagkaroon ng emergency conference. Pinag-usapan ang sitwasyon ng quest ni Heroy, na isang S-grade hidden quest na nagbabago dahil sa mga aksyon ni Yang-woo. Si Sang-min, isang opisyal, ay naglabas ng pagkadismaya sa pagbaba ng posibilidad ng tagumpay ng quest. Ayon sa mga dokumentong isinuri, ang probability of success ni Heroy ay bumaba mula 9% hanggang sa dapat ay 0% dahil sa isang malaking pagbabago sa senaryo ng quest. Ang orihinal na plano ay ang Apostle of Justice ang magliligtas kay Heroy sa kulungan.
Ngunit dahil naibahagi ni Heroy ang impormasyon ng quest kay Yang Wu, si Greed na ang kailangan ngayong matutunan ang tungkol sa sitwasyon ni Heroy. Lalo pang nainis si Sangmin kay Yang Wu, dahil kahit na may legendary class si Greed, siya pa rin ay nasa level 21 at hindi nagiging produktibo. Para sa SA Group, si Greed ay nagiging isang toxic o negatibong aspeto sa laro dahil hindi niya nagagamit ng maayos ang kanyang legendary class at isa na namang mahalagang hidden content ang posibleng masayang dahil sa kanyang kapabayaan. Ipinakita ang patuloy na pagkabahala ng mga miyembro ng SA Group, partikular na si Sangmin, tungkol sa kasalukuyang estado ni Greed, Shin Yang Wu, na kahit nakuha ang isang legendary class, ay tila walang nagawang kapansin-pansin sa laro. Ang tanging nagawa ni Greed matapos makuha ang legendary class ay ang paggawa ng epic grade arrows at pagkuha ng isang class quest. Pinag-usapan sa pagpupulong ang mababang posibilidad ng kanyang tagumpay, at pinuna ni Sangmin na maaaring mabaigo si Greed sa kanyang kasalukuyang quest, na magiging isang malaking kabiguan sa marketing na sana ay makatutulong sa pagpapakilala ng laro sa Mongolia. Sa kabila ng negatibong pananaw, si Lim Che-olho, ang team leader, ay tila natutuwa sa sitwasyon at tinawag pa itong entertaining dahil sa kawalang kakayahan ni Greed, na tila umaabot na sa antas ng incompetence na lumalampas sa common sense. Ipinunto rin sa talakayan na kasalukuyang may 3 epic classes sa laro. Ang Blood Warrior ay kamakailan lamang inilabas sa publiko, habang ang iba pang 2 epic classes ay nananatiling misteryo, bagamat ang isa ay hawak ng isang 7th place ranker. Samantala, sa Akero Dungeon sa Steam Earldom, ipinakilala si Euphemina, isang sikat at magaling na manlalaro na may class na Duplicator. Ang kanyang class ay may kakayahang kopyahin ang mga kasanayan ng ibang mga manlalaro. Kaya't maraming players ang nag-aagawan upang mapasama siya sa kanilang party. Nagpatuloy ang eksena na puno ng kaguluhan habang maraming lalaki ang nag-alok ng iba't ibang pabor upang makuha ang kanyang atensyon. Gayunpaman, tila walang interes si Euphemina sa kanilang mga alok at mas pinili niyang suriin ang kanilang mga kakayahan bago pumili ng party. Sa kalagitnaan ng laban, nakita ni Euphemina ang isang makapangyarihang kasanayan na tinatawag na Swirling Frenzy, at mabilis niyang ginamit ang kanyang natatanging abilidad upang kopyahin ito. Matapos matagumpay na makuha ang kasanayan, nagpakita siya ng labis na pagkakontento sa pangkaraniwang mga kasanayan ng iba pang mga manlalaro. Kahit papuno ng pag-asa ang mga manlalaro na makuha siya sa kanilang grupo, iniwan sila ni Euphemina na hindi nagpapakita ng interes na sumali. Sa eksenang ito, ipinakita si Euphemina, isang duplicator at ang unang epic class user sa Satisfy, na nagpursigi at naglaan ng 63 araw para maghanda para sa isang S-grade quest na Traitor of the Red Knights. Ang misyon ay talunin si Piaro, ang pinakamalakas na kabalyero ng Saharan Empire na nagtago matapos maging isang traidor. Si Euphemina, gamit ang kanyang kakayahang mag-duplicate ng mga top-tier skills, ay nagtipon ng 50 pinakamalalakas na skills mula sa iba't ibang mga top rankers para sa laban. Bagamat ang bawat isa sa kanyang mga duplicated skills ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Sapat na ito sa kanyang palagay upang makumpleto ang quest. Habang nagsisimula ang laban, ginamit niya ang Tartan, ang pinakamalakas na defensive skill ng unang ranggong Guardian Knight, upang protektahan ang sarili. Kasunod nito, inatake niya si Piaro gamit ang iba't ibang high-grade offensive skills tulad ng Swirling Frenzy, Scorching Heat Wave, Maze of Light, Tear Ant's Majesty, Spear of Darkness, at Prelude to Destruction. Sa kabila ng sunod-sunod at napakalakas na atake, hindi pa rin tumamba si Piaro, na tila hindi nasaktan kahit kaunti. Habang napapagod si Euphemina at nawawala ng mana, napagtanto niyang kailangan niyang magpahinga at mag-recover ng mana bago magpatuloy. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang paghahanda, natuklasan niyang buhay pa rin si Piaro at hindi niya natanggap ang quest clear notification. Sa isang nakakatakot na eksena, inihayag ni Piaro ang kanyang ultimate skill, Fated to Perish, na nagsasaad na bibigyan niya si Euphemina ng isang inevitable death. Si Euphemina, isang duplicator, ay nahihirapan na tapusin ang S-grade quest na talunin si Piaro, isang makapangyarihang kabalyero at traidor ng Saharan Empire. Ginamit niya ang ultimate skill na Nightmare Projection upang ikulong si Piaro sa isang ilusyon kung saan kaharap nito ang dating kasama, si Asmefel.
Sinubukan ni Euphemina na gamitin ang pagkakataon para mag-recover ng mana at maglunsad ng bagong atake, ngunit dahil sa labis na paggamit ng mga kasanayan, bumagsak ang kanyang pisikal na abilidad, na nag-iwan sa kanya ng kahinaan. Mabilis na naka-recover si Piaro, at sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Euphemina, nabigo siya sa quest. Bumaba ng 2 ang kanyang level, at nabawasan ang tiwala ni Asmafel sa kanya. Frustrated matapos mawala ang 2 buwang hirap, inisip ni Euphemina ang nawalang pagkakataon na makuha ang mahalagang titulo mula sa quest. Habang iniisip ang kanyang pagkatalo, nilapitan siya ng isang random na lalaki at binigyan ng bagong quest. Tinawag siya ng lalaki sa pangalang Irina, at inihayag na siya'y kinatawan ng Mero Company. Ang bagong quest ay humarap sa kahalilinikan sa isang item production game, na may gantimpala na 1,500 golds at ang titulo na competitor, na magbubukas ng mga stats na fighting spirit at luck. Bagamat nakakaramdam pa rin ng pagkadismaya dahil kay Piaro, tinanggap ni Euphemina ang hamon, na bighani sa posibilidad ng pagkakaroon ng bagong titulo. Sa eksenang ito, si Greed ay nagagalit dahil ibinigay ni Kan ang isang mahalagang quest kay Horoy imbes na sa kanya, at nakakaramdam siya ng hindi pinapansin. Ipinaliwanag ni Kan na dahil ang Mero Company ay nagmamasid sa nayon, delikado si Greed kung aalis siya sa Winston, kaya kinailangan niyang ibigay ang gawain sa isang dayuhan tulad ni Horoy. Sa kanyang emosyon, ipinahayag ni Kan ang kanyang pag-aalaga kay Greed, tinatawag siyang parang anak, na nagpalambot sa damdamin ni Greed. Nagpatuloy sila sa paghahanda para sa paparating na kompetisyon ng panday, na may determinasyon si Greed na patunayan ang kanyang sarili. Umiiral ang kanyang kasanayan habang siya ay bumubuo ng mga bihirang at epikong item, nakakakuha ng mga puntos sa stats at tumataas ang kanyang stamina at dexterity ng makabuluhan. Sa kabila ng kanyang mababang antas, ang kanyang mga stats ay ngayon ay kapantay na ng isang level 75 na gumagamit, na nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa paparating na kompetisyon. Sa araw ng kompetisyon, ang sentrong parisukat ng Winston ay puno ng mga residente at gumagamit ng NPC. Ang mga taga-suporta ni Greed ay sumisigaw upang hikayatin siya na protektahan ang pandayan mula sa Mero Company. Si Valman, ang kontrabida, ay hindi pinapansin si Greed bilang isang mababang level na panday, habang si Euphemina, sa ilalim ng alias na Irina, ay ipinakilala bilang kinatawan ng Mero Company. Humahanga ang crowd sa kagandahan ni Euphemina, ngunit nananatiling hindi interesado si Greed, tinatawag siyang bata, na nagalit sa kanya. Determinado si Euphemina na ipahiya si Greed, at ipinangako niyang ipapakita ang kanyang tunay na lakas habang nagsisimula ang kompetisyon.